Hello po sa ating lahat. Good morning. Katatapos lang ng US presidential election. Kaya magbigay tayo ng insight at pananaw o call dito. Sa nakita natin na presidential election, nakakainggit sila dahil ang proseso ay very organized, very orderly. Pagkatapos walang mga issues ng dayaan and so on. Although hindi natin na baka mayroon, but din na hindi natin na hindi na ibalita yon. Pero talagang compared sa mga elections dito sa Pilipinas, talagang ibang-iba. Okay. Dahil yung mga botante ay talagang bumuboto based sa mga issues, based sa mga plataforma o yung ano yung gagawin nila pag sila ay nanalo. Siyempre dito sa Pilipinas very aware naman tayo na marami sa atin, although hindi naman lahat ay bumuboto based sa bigay o based sa favor ng mga candidates. Sana gayahin natin yung mga Amerikano. Hindi naman tayo gaya-gaya for the sake of gayahin natin sila for the sake of being gaya-gaya. But then maganda yung kanilang proseso. Talagang yan ang essence of democracy. Dapat kung ano ang gusto ng mga karamihan, mamamayan, yan ang masusunod. Okay. Sinubaybayan natin yung few days before the election. Nakita natin na may mga surveys din, may mga may mga predictions at iba-iba ang predictions, iba-ibang result ng survey ng grupong ito. So just like sa Pilipinas siguro yan, ano. So may kanya-kanyang manok. Kung ganito ang survey, pinapabor itong isa, maybe yon. But may talagang survey firms din na talagang makatotohanan. But sa nakita natin, marami yung mga predictions na Kamala Harris will win. But what happened is that hindi yun nangyari. So, bilang ibang lahi, talagang we have to speak, we have to respect yung kagustuhan ng mga Amerikano because that is their election for their country. Ngayon, bilang Pilipino, ang isipin din natin kaya yung mga possible na mangyayari. Okay? Kung historically naman, kahit sino ang nakaupo sa Washington DC, kasi dalawa yung groups na yan, ano, dalawa yung political party, yung Republican at saka Democrats. Okay, parang ganun din talaga yung wala naman masyadong pagbabago with regards sa US at saka Philippine relations. Siguro precisely dahil marami rin Pilipino sa Estados Unidos at marami din mga Amerikano dito.
In fact, sa US, mayroon yung mga candidates na may Filipino blood. Okay, so sila yung tinatawag na Asian American o Philippine Americans, ano, PhilAm. Okay. Kaya yon, may possibility na talagang continuous din yung kan. Although mayroon din possibilities na baka magkakaroon ng malaking pagbabago kasi itong si President-elect Donald Trump ay kilala ito na parang ang hindi siya parang yung yung mga decisions sometimes comes unexpectedly. Kaya yun ang magiging basihan na maybe may pagbabago. Ngunit alimbawa dyan sa West Philippine Sea, sa pananaw natin, magiging concern pa rin ang Estados Unidos. Kahit na, let's say, hindi concern ang new administration sa Pilipinas, but concern siya dyan sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi, ang pinaka-issue dyan ay yung freedom of navigation. Okay, gusto ng United States at saka iba pang mga like-minded countries na open yan sa lahat. Ngayon, pag kontrolado yan ng China, then magiging restricted yung movement ng mga industrial goods. O magiging restricted yung trade that flow along that body of water. Kaya yun ang yun ang possibility na ako ay naniniwala na ipostro ni yan itong next magiging next president. Pagkatapos mayroon din yung possibility na baka mas magiging decisive yung magiging policy ng United States with regards diyan. Kasi sinasabi na ganito, itong si he is known to be a decisive leader kung ikumpara doon kay Biden. Although maganda yung ginawa noong past president, si President Biden. Maganda yung mga policies na ginawa nila, no. But we do not know na baka mas magiging talagang decisive nga yung magiging policy ng United States with regards sa China. Kasi ako ay naniniwala na hindi naman yan ang awayan ng United States ay China, ay hindi lang with regards sa Pilipinas o hindi with regards dahil concern ang United States sa Pilipinas, kundi ang awayan ng dalawang bansa na yan ay with regards sa trade war. Okay, kasi siyempre lumalakas ang economy ng China. There will come a time na matatalo ang United States. The US is doing something para mapanatili yung kanyang being superpower at being economic power. So, ganun yan. Kaya, may possibility na there will be abrupt changes. Mayroon din possibility na it is as usual o tinatawag natin na status quo. So, tayong mga Pilipino, we have to hope for the best.
But at the same time, siyempre marami yung possibilities na pwedeng suportan tayo o hindi. The best thing for us Filipinos ay we have to help ourselves. Magsikap tayo na palakasin ang ating militar. Magsikap na we have to unite against China. May United States man o wala, magkaisa tayo. Okay, in fact nga mayroon akong nabasa na although these are just possibility na sinasabi na itong si Donald Trump is hindi siya concerned sa mga alliances o sa mga yung mga mutual defense treaty. Pero malalaman yan as pag siya ay upo na bilang presidente. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabait tayong mga Pilipino.